Masayang araw, mga ka-PL. Oh, parang kaluluwa na hindi matahimik si Dayunyor, mga kababayan. Kumbaga sa Bisaya pa, nagkundinar na kalag. Hindi pa rin pala sa naka-move on, mga kababayan, sa naging desisyon ng Senado sa impeachment kay BP Inday Sara. Yung in-archive po, yung article of impeachment ni BP Sara, o hindi pa ho siya matahimik. Akala ko ba, Marcos, hindi ka makikialam dyan sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo? Bakit hanggang ngayon, hindi ka matahimik? Ha? Ha? Masakit ba talaga? O hindi kayo nagtagumpay sa plano nyo na patalsikin ang pangalawang Pangulo? Ilang linggo na ba nakalipas, mga kababayan? Meron na yatang 2 linggo, pero hanggang ngayon, inuulit-ulit niya banggitin yung naging desisyon ng Senado. Ito, may video, panoorin po natin, mga kababayan. Sinunog niya si Senate President Francis Chis Escudero. Chis Escudero, sir, ito na po ang simula ng kalbaryo mo. Inuunti-unti ka ng banata ni Bongbong Marcos. Susunod yan, magugulat ka na lang. Baka isang araw, ipakudeta ka at baka mapalitan ka o di kaya pag-initan ka ni Bongbong Marcos. Hindi matahimik si Dayunyor, mga Kala ko ba, hindi ka makikialam, ha? Wala akong pagkialam sa impeachment ni BP Inday Sara. Anak ka ng patol. Hindi ka matapos-tapos eh. O ito po, ang isa sa mga sinabi niya, mga kababayan. Basahin ko muna bago ko po ipanood sa inyo yung video niya. Okay? O, PBBM, sinunog, harap-harapan, si Chis, Senado, bet mag-Supreme Court. Yan ang sabi niya. Harap-harapan po sinunog si Chis at bet daw mag-Supreme Court ang Senado. Hindi makaintindi itong mama na to. Mr. President, sumusunod lamang po ang Senado kung ano ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Hindi po nila sariling desisyon yon, sir, kung sana naintindihan mo. Ikaw ba'y may alam sa batas? Ikaw ba'y kumikilala sa Korte Suprema? Senado kumikilala kung ano naging desisyon nila Ang tigas ng ulo mo Kaya ka pinagagalitan lagi ng tatay mo nung nabubuhay ka Kasi ang tigas ng ulo mo, puro ka parte. Hindi ka nag-aaral. O, ayan tuloy. Wala kang degree. Sabi ni Rowena Guanzon, wala ka di umano pinag-aralan, wala kang diploma. Kaya ganyan ang utak mo. Harap-harapang bumanat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senate President Chis Escudero kaugnay sa umano'y kagustuhan ng Senado na maging bahagi ng Supreme Court. Ito pa rin po, mga kababayan, yung naging desisyon nga ng Senado do sa impeachment ni BP Inday Sara. Sa kanyang talumpati sa ceremonial signing ng Judicial Fiscal Autonomy Act noong Huwebes, sinundan ni Marcos ng biro ang pagbati kay Escudero at sa Senado. Biro lang daw. Huwag nyo kaming nililito. Palusot pa kayo. Biro lang daw. Biro ba yung makailang beses mo na inuulit-ulit? Samantalang sinabi mo nang hindi ka makikialam, biro pa rin yan.
Kunwari ka pa, biro-biro ka dyan. Totoo, nasaktan ka naman talaga eh. O, Senate President, ito yung mismo sinabi niya. Senate President Chis Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court ng Pangulo dahilan para matawa ang mga tagapakinig. Natawa yon hindi sa sinabi niya, kundi doon sa kanyang bugso ng damdamin na hindi niya napigilan. Gusto niyang ipahiya, gusto niyang banatan si Escudero, pero dinaan niya sa biro. Kaya siya pinagtawanan. Ang pinagtawanan dito, sa tingin ko, mga kababayan, walang iba, kundi si Marcos mismo. Kasi hindi makaintindi. Ayaw sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Tigas kasi ulo niyan eh. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niya na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Chis pass this his legislation? Hirit na biro ni Marcos. Ayan na nga puro ka nga puro ka nga Pati ako nagbabasa, nalilito. Autonomy. Ito pa, his legislation. Hindi mo masabing diretso. Kasi, hindi mo alam kung paano mo i-deliver. Yung sasabihin mo, hindi mo malaman kung magbibiro ka o babanatan mo talaga harap-harapan si Chis Escudero. Kasi ang totoo niyan, naguguluhan ka, nagdadalawang isip ka, teka, pag binanatan ko to, obvious na nakikialam ako sa impeachment ni BP Sara. Kaya idaan ko na lang sa biro. Kaso, yung loob niya, mga kababayan, inis, galit. Kaya, yung mga sinabi niya, lumalabas na banat pa rin po yun. Ito yung video, mga kababayan. Panoorin po natin. Of course, the former tenant of these surroundings, former President and Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Chis Escudero, and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Chis pass his legislation? Speaker of the House Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gasmundo, and the honorable Associate Justices of the Supreme Court, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Masama ang tingin ni Romualdez kay Chis. Gusto nang manapak. Ni hindi man lang tumawa. Di ba, nagtawanan nga yung crowd. Di ba, yung mga tagapakinig. Nagtawanan dahil doon sa sinabi ni Marcos. Yung isang mama, nakatingin, wala kang makikitang nakangiti siya, mga kababayan. Masama ang tingin eh. Sabi, isip-isip siguro, litsi ka. In-archive yung impeachment Inaasahan ko, ma-impeach nyo Galit na galit, gustong manakit. Kawawa naman. Itigil nyo na yan, oy! Marcos, Romualdez. Tapos na po. Wala na ang impeachment. Sunog na. Wala na. Kaya wag na kayong umasa na merong pang impeachment complaint o article of impeachment na ihahain pa. Wala na. Sa bagay, mga kababayan, ramdam nila yan na malabo na talaga mapa-impeach si Inday Sara. Kaya, ito ang ginagawa niya ngayon kay Chis, parang pinapahiya, binabanatan, tinadaan sa biro. Kasi ang totoo, nasaktan niyang mga yan. Ito pa, idagdag ko. Nabanggit ko po ito kanina sa
isang video ko na nauna pa ho rito. Baka hindi po kasi kayo umabot sa dulo. No, sayang naman yung dulo ng video kasi 30 minutes mahigit yon. O dito ko idadagdag para maikli lang po itong video gagawin ko ngayon eh. Tungkol po ito mga kababayan sa komite na pinangungunahan po ni Senator Marcoleta, itong Blue Ribbon Committee. Tungkol po ito mga kababayan sa flood control, mga anomalya, di umano'y corruption pati. O ito, kasado na sa August 19 ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y anomalyang flood control project. O kita nyo na. Kailan daw? Ngayon 19 po. O sa Martes, umpisahan ko na yung flood control investigation sa Blue Ribbon. Medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin. Kinakaharap natin dyan ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta. Ngunit, ako'y naniniwala na kaya nating imbestigahan yan. Makipag-coordinate lang ang taong bayan. Matutukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. Dagdag pa ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Kaabang-abang ito sa Martes, mga kababayan. Ngayong 19 na po, magluto na tayo ng maraming popcorn at marami tayong malalamang mga sangkot dito sa di umano'y anomalya at korupsyon. Humanda kayo at siguradong kayong lahat na mapapatunayang naging kawatan, siguradong mapaparusahan. Ito na ang katapusan nyo. Nakahanap kayo ng katapat na senador na matapang, matalino at magaling. Kaya ako sa inyo, kung ayaw nyong makalaboso, ikanta nyo na ang dapat nyong ikanta. Huwag kayo matakot kung sino nag-utos sa inyo. Sabihin nyo na, no? Para kahit papaano, bumababa man lang yung inyong sentensya. Kung sakasakali, kayo mapakulong o ipakulong talaga, o kahit na pagbayarin man lang kayo, o kung ano man ang parusang ipapataw sa inyo, ikanta nyo na. Total, kayo ang maiipit. Kayo talaga. Ikanta nyo na kung meron bang malaking buayang nasa likod nito na nangungumisyon sa inyo. Kaya, ayan, puro palpak ang flood control project. Hindi gumagana ng maayos. O, ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito, mga kababayan, dito sa mga staff ni Senador Mig Zubiri. Sana lahat ng mga senador at ng kanilang mga staff gayahin itong gagawin ni Mig Zubiri, mga kababayan. No? At sana, hindi lang mga senador at mga staff nila, kasama staff ng Pangulo, pangalawang Pangulo, staff ng pangalawang Pangulo, lahat sana gawin to para magkaalaman na kung sino talaga ang mga adik na mga elected official. O ito, kinumpirma ni Senator Juan Miguel Zubiri na isasalang nasasalang siya sa kanyang staff na sa mandatory drug test sa Lunes, Agosto 18 o August 18. Nangyari ito sa harap ng aligasyon na may staff umano sa Senado na nadadawit sa paggamit ng marijuana. Ito sabi ni Zubiri, this coming week, I will subject my office to random drug testing. Talagang ipapadrug test ko silang lahat. I will mandatorily ask my staff to take
drug testing including me. Sabi niya, kasama siya, mga kababayan. Pati senador, isama natin para wala ng duda ayon kay Zubiri. Kaya kailangan mag-drug test kami lahat, pero follow the leader. Kaya dapat mauna po ako and willing din po akong mag-hair follicle test para sa ganon, walang duda na alam ko din na sa opisina ni Mig Zubiri, walang nagdodroga doon, dagdag pa ng senador. Mga kababayan, ang ganda po ng ginawa o gagawin pa lang ni Senator Mig Zubiri kasama niya kanyang mga staff. Nananawagan po kaming taong bayan. Kami po ang nagpapasweldo sa inyo. Kaya kayo dyan mayaman, kaya napakalalaki ho ng sahod ninyo, maliban sa kami ang nagpapasweldo sa inyo, kami din po ang nagluklok sa inyo. Kaya kayo nariyan. Sa madaling salita, meron kayong utang na loob sa taong bayan. Okay? Uulitin ko, may utang na loob kayo sa taong bayan. Gayahin nyo itong gagawin ni Senator Mig Zubiri. Lahat kayo ng senador, lahat ng mga staff ninyo, at higit sa lahat, kasama ang mga congressman at mga staff nila. Siyempre, wag din dapat magpahuli ang presidente ng Pilipinas, ang pangalawang pangulo ng Pilipinas, kasama na kanilang mga staff, nang magkaalaman na hair follicle drug test po ang kailangan. Ito na, Ito, mga kababayan, akin lang naman to, no? Parang ano ba, bigla lang tumakbo sa isip ko, ganun, mga kababayan ba? Yung nangyari po sa staff ni Senator Robin Padilla, na ang pinagbibintangan nga, itong si Nadia Montenegro, tingin ko lang ito, akin lang to. Parang sinadya yun, mga kababayan. Parang sinadya ba? Pwede naman kasi magsindi lang ng marijuana doon. Sa halimbawa, kung totoo marijuana talaga, pero maglagay siya ng vape sa bag niya. Magsindi lang man ng marijuana doon sa CR ng mga babae na malapit nga sa mga senador na opisina. Nang umamoy na, pero hindi, sinadya, hindi gumagamit. Sinadya lang paamuyin ba? Sinadyang sindihan para umamoy. Hanggang doon sa labas, aircon yan lugar dyan no? Para mangyari ito na magkasa ng random drug test si Mig Zubiri kasama na kanyang staff, mahihiya naman siguro, mga kababayan, yung ibang senador dyan na hindi sila magpa-drug test kasama na kanilang mga staff, samantalang meron ng isang nauna. At sigurado ako dyan, kasama rin dyan si Robin Padilla at ng kanyang mga staff, na magpapa-drug test sila at magpa-hair follicle na rin sana. Yung iba dyan, na ayaw sumunod, alam na, adik. Kasi, si BP Sara, mga kababayan, matagal niya nang sinasabi na willing di umano siya na magpa-hair follicle drug test. At kasama ng kanyang mga staff. Willing kasi, confident siya, malakas ang loob niya. Kasi nga, hindi naman talaga siya ganun. Hindi siya gumagamit ng droga. Paano yung iba? So, anong ginagawa niya ngayon? Binabanatan si Cheese para para mawala yung issue. Dito, para matabunan to. Di ba? Pag-usapan po, yung pagbanat o pagsunog niya kay Cheese Escudero at hindi itong gagawin ni Mig Zubiri. Marcos, matagal na naming hinihiling sa'yo, Mr. President, na magpa-hair follicle drug test po kayo, sir. Simple lang naman yan, sir. Simpleng-simple lang po. Kuhaan lang po kayo ng buhok. O kung, dugo ba siguro, ihi ba siguro, yun, hindi natin alam yan. Tapos, isusumiti lang yan doon sa laboratory. Laboratory na bahala niyan. Pero sana, online, yung merong naka-live na media,
kahit vlogger man lang sana, naka-live yung kita. Kita kayo kung ano ginagawa nung staff ng laboratory. Kukunan ba kayo ng buhok? Hindi ba nagkaroon ng switching? Kasi baka mamaya mayroong buhok doon na galing sa ibang tao na hindi gumagamit ng pulburon. Tapos kunwari gugupitan kayo, ipaglapag, tapos kukunin yung negative. Samantalang yung galing sa kanya ay positive. Halimbawa lang. Pwede ho! Kakadayaan nga sa halalan. Yung pa kaya sa drug test, napakasimple naman. Di ba, mga kababayan? Oh, halalan nga eh. Na kitang-kita na kung sino mananalo eh. Nadadaya pa eh. O ayan pa kayang simpleng, simpleng pagpapa-hair follicle test lang. Kaya ring dayain yan. Hamon ito sa lahat ng mga mambabatas. Higit sa lahat sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Tayo, wala na tayong duda kay Inday, mga kababayan. Okay na tayo kay Inday eh. Alam natin na negative talaga yan. Ewan ko lang yung iba dyan. O, di ba? Any ayos? Ganda nito. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.